ang bait ni Lord kasi kanina medyo may mga interruption no, sa ating mga kuryente. But praise God, ngayon ay kanina nagbo-vocalize na ako mag-ano eh. Makapagsalita. Ayan. Parang nung unang panahon, di po ba? Nung way back mga 1980s, di naman uso ang mga mic, di ba? Kaya kaming mga na born again ng mga panahon na yon, di naman kami galit, pero lagi sumisigaw, no? Kasi pinaparinig kasi walang mic. Pero praise the Lord, meron na po tayong kuryente. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gawayan ng Diyos, hindi po mahadlangan ang napakagandang mensahe ng Panginoon. Ngayon po ay praise the Lord na matatapos na ang buwan ng March na pala sa susunod, no? Again, basahin po natin ang ating theme ng February. Ready, go? Christ's love is the answer, building stronger relationship. Sa lahat po ng napag-aralan natin sa mga nakaraang linggo, actually marami diyang mga turo, no? Pero alam natin, nakakayanin natin ang mga, sabi nga, kakaibang pagtutuwid ng Lord, kakaibang pagtuturo ng Panginoon. Kasi hindi naman natin pagkakanayin yung sarili natin. Hahayaan natin na buong laya ang Santong Espiritu kumilos sa buhay natin. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Amen? Ngayon po, nakaraang kahapon po, no, purihin ng Diyos sa biyaya ng Diyos ay tayo po ay nakapag-share ng salita ng Diyos sa grupo ng mga mag-asawa. At sabi ko, Lord, gusto ko ring i-share ito. Bagamat ang mga katuruan, bagamat sabi natin, yung love, para lang ba yan sa mag-asawa? Hindi po. Kaya nga ang ganda ng team, di ba? Building stronger relationship. Whatever relationship you have, mag-asawa man, ikaw ay may asawa, maaaring ikaw ay malapit ng ikasal, ayan, ikaw ay may special someone, yan, advisable lang po yung special someone sa mga nakapagtapos na mag-aral, ha? O yung mga sa edad na, baka naman sabi ni Pastora, pwede mag-special someone. Ay kapag nag-aaral po, focus sa pag-aaral. Ayan, di ba? Para yung mga nanay at tatay natin, talagang maibsan yung kanilang pagpapagal, di ba? Dahil nakita nila na nabigyan kayo ng magandang pag-aaral, no? Dahil hindi po lahat may ganyang opportunity. Ano pang relasyon? Pwedeng sa pamilya, di po ba? Pwedeng sa mga magulang sa anak, pwedeng yung mga anak, magkakapatid, di ba? Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga friends, mga amigos natin, di po ba? At pwedeng sa community, at syempre lalong-lalo na po sa church. Kaya ito pong title nito is A Love That Lasts. Ayan. May forever ba? Meron. Kasi nga, kung babasihan talaga natin, yung klase ng pag-ibig ng mundong ito, talagang masasabi mo walang forever. Yan. Pero kapag yan ay nakabase sa klase ng pag-ibig ng Panginoon, merong magtatagal na relasyon. May magtatagal na pagsasama ng mag-asawa. Magtatagal na relasyon ng magkakapatid, ng magulang sa anak. Di po ba? Maging sa trabaho o magkakaibigan. Kahit na sa mga nagpaplanong magpakasal o sa may mga special someone. Ang katuruan na ito ay para sa ating lahat. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 2 to 3, basa po tayo. Ready, go? Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga, magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Sa mga talatang pong yan, no, parang na-imagine ko kasi yung original title po nito, Hearts and Harmony, dahil yun yung kanilang, kanilang theme ng kanilang Couples Day kahapon. And when I think about the word harmony, ay, di ba, ang nasa isip ko yung parang orchestra, di ba? Katulad po tayo, meron tayo rito mga drums, may keyboard, may gitara, di po ba? Pag kanya-kanya silang tugtog,
parang ingay lang, di po ba? Pero kapag yung saliw ng tugtugin, ang ika nga, no? Yung harmony ng tugtugin na yan, sabay-sabay na tumunog, ang sarap pakinggan. Di po ba? Ganon din po sa isang relasyon. Kung makikita po natin, no, yung talatang yan sa Ephesians chapter 4 verse 2 to 3, naisip ko dyan yung isang pagkain na napakadaming sangkap. Ayan. No? Ang sangkap ng isang relasyon o pag-ibig na magtatagal, ayan, nandyan, mapagpakumbaba, mahinahon, matyaga, mapagparaya. Amen po ba? Pagmamahal at maging ang pagkakaisa. Sa panahon po ng ang pag-ibig po na sinasabi ng Biblia, it is a reflection of Christ's love for the church. Kapag ang pinag-usapan ay relasyon ng mag-asawa o relasyon kahit kanino man, sabi po na Ephesians 5:25, husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Kapag gusto tayong turuan ng ating Panginoong Yesus paano magmahal, yung klase, yung kumbaga, ano bang pattern natin? How will we love another person na hindi naman natin kaano-ano, di po ba? Ay sabi diyan, mahalin katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan. At pinakita nga diyan how Christ loved the church. It is because He gave Himself up for her. Sipin mo, buhay ni Jesus ang ibinigay niya para ipakita niya lang ang kanyang pagmamahal. Sa mga nakaraang linggo, natutunan po natin ang totoong pag-ibig ay sacrificial. No? May pagsasakripisyo, ibinibigay ang sarili, selfless. Hindi iniisip yung pangsarili lang o yung sa kanya, kundi ito ay isang It is a covenant, it is a commitment of faithfulness and self-giving devotion. Sa nakita nga po natin dyan, on Ephesians chapter 4, 2 to 3, makikita po natin, no, binasa ko na po kanina, mapagpakumbaba, mahinahon, matyaga, pagkakaisa at kapayapaan. Sa mga talata pong yan ay makikita natin na magiging mas matagal ang isang relasyon kung naririyan po ang mga bagay na yan. Umpisahan po natin, a love that lasts long. A love that lasts. Merong forever. Pwede palang tumagal. Sa mundong ito, no, yung parang they think na, yung iba nagpapakasal. Ang nasa isip nila, pwede namang patigil ang kasal kung ayawan na, di ba? Kung hindi na gusto, no? O nagiging temporary o parang maiksi ang commitment. Pero hindi po yan ang plano ng Panginoon. Because a love that lasts requires humility. Sabihin nga po natin, humility. Sabi po dyan sa Tagalog, mapagpakumbaba. Ang humility po is the foundation of Christ-centered relationship. Ano pong opposite ng humility? Ano po yon? Pride. Ayan. Nung nakarang midweek, no, nagturo rin po si Brother Raul about humility at yung against pride po. It is the opposite of pride. Bakit po? Kasi yung kapalaluan o yung pagmamayabang o yung pagmamataas, ang gusto niyan, ang kapupuntahan niyan ay pagkawatak-watak, misunderstanding, division, and conflict. Walang pagkakasundo, magkakagulo. Sa anumang relasyon, ang humility allows us to prioritize others' needs, no? Ang humility po pala ay hindi ito yung parang yung parang ibinababa mo lang yung rango mo, yung ang galing-galing mo na, hindi naman, konti lang, hindi yung ganon. Hindi yung parang dinidegrade mo lang yung sarili mo, but it is taking priority of others than yourself. Kasi ang pride, anong nasa isip niya lagi? Sarili. Di po ba? Kung ano yung magaganansya niya, anong magiging profitable sa kanya. Yung kabaliktaran ng pride, humility, it is less ng pag-iintindi mo. Hindi naman po sinasabing pabayaan mo yung sarili mo, pero mas uunahin mo ang kapakanan ng iba. Why is humility important in love? Because humility reflects
Christ's love. Wala po tayong ibang tutularan ng klase ng pag-ibig na may pagpapakumbaba, kundi ang klase ng pag-ibig ni Kristo. Ang Philippians 2 verse 5, verse 8, alam na po natin yung nakalagay dyan. Sige po, pwede po nating balikan naman. Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Sabi po dyan, di ba? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang madatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Isang klase ng pagpapakumbaba. Ultimate. Bakit po? Diyos. Sipin nyo, Diyos nagpakumbaba, isinilang bilang tao. Paulit-ulit po nating naririnig yan. Kaya kapag umaatake talaga yung pride sa atin, umaatake yung pagiging makasarili, balik tayo sa verse na to. Ako nga, hindi naman ako Diyos. Di ba? Yung Diyos, si Kristo. Diyos, nagkatawang tao, nabuhay bilang tao, pinanganak bilang tao, ibinigay ang buhay, nabuhay bilang alipin, naging masunurin sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. The ultimate kind of humility. Na madalas ko nga pong nasasabi tayo, maka-enjoy lang ng masarap, maka-enjoy lang ng medyo ginhawa sa buhay, medyo iba na tayo, medyo iba na manalita, iba na yung turing sa iba, iba nang parang, ay, hindi ko nababalikan yung ganyang buhay. Maganda naman po, no? In a way, sino bang aayaw sa masarap na buhay o sa magandang buhay? Pero kung yan ay magiging dahilan para mas maging makasarili ka at itaboy ang pangangailangan ng iba, hindi po yan ang totoong pag-ibig. Kaya nga po, humility reflects Christ's love. Kahit po sa John 13, verse 14 to 15, nung ang Panginoong Yesus ay hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Di po ba? Ang usual na gumagawa po noon ay yung mga alipin. Siya teacher. Di po ba? Rabay po siya. Guro. May sarili siyang, kaya nga tawag disipulo. Kasi yung mga teachers of the law, meron silang mga tagasunod. Meron silang disipulo. So si Jesus at that time, ganun ang tingin ng mga tao. One of those teachers of the law. Hindi mo aasahan yung mga regular na mga teachers ng law ay pagpapasok sa bahay kasama kanyang mga disipulo, siya yung maghuhugas ng paa. Hindi pa uuso ang tricycle, hindi pa uso ang sasakyan. Malamang naglalakad po sila, kilo-kilometro. Gaano ba kaya karumi yung paa? Buti kung dumi lang, di ba? Baka iba pa ang makikita doon. Pero si Jesus, yung kanyang pagpapakumbaba, mas pinili niyang maglingkod kaysa siya ang paglingkuran. Why is humility important in love? Because pride destroys, but humility restores. Amen po ba? Ang pride, nakakapanira. No? Kahit saang relasyon, sa mag-asawa, kapag may mga conflict, may mga at fault, merong mga pagkakataon na nag-fail ang isa, nagkamali ang isa, at kapag walang pagpapatawad ron, walang pagpapakumbaba, anong mangyayari? Masisira. Kahit sa mga magkaibigan, kahit sa mga magulang sa kanyang mga anak, kahit sa loob ng simbahan. Ano mang relasyon yan, maliban na may pagpapakumbaba, ang klase ng pag-ibig na meron tayo, masisira ang relasyon. Amen po ba? Sabi ng Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Talagang kapag sobrang pagmamataas at walang pagpapakumbaba, babagsak. Kaya pundasyon ng isang pag-ibig o relasyon na magtatagal ay nandun ang pagpapakumbaba because humility restores. Ang goal ng humility ay hindi para manisi. Ang goal ng humility ay para magbuo.
Amen po ba? Mag-reconcile. Humility fosters forgiveness. Ang pride, sa panahon kasi nila, ng panahon nito, ng Roman Empire, ng panahon ni Paul, di ba, nakikita niya naman yung mga palabas, no? Yung mga more on focus sa mga strength, di ba? Yung mga, ang pinapakita, lakas, dominance, power, ganyan. Mas astig, mas malakas, di ba? Kaya wala sa bokabularyo yung nagpapakumbaba. Kasi para sa kanila, yung pagpapakumbaba ay a sign of weakness. Kaya nga, it's a radical teaching for them. Dahil sa panahon na yon, mas malakas ka, mas astig ka, mas okay sa panahon na yon. Tapos magtuturo si Pablo ng pagpapakumbaba, parang, hey, out of this world yan. Hindi yan a thing here, no? Hindi yan tatanggapin. Pero ito ang turo ng Panginoon. Sa panahon na yan, kakaibang turo, pero ipinapakita na ang pagpapakumbaba, nag-aalaga, magdederecho sa pagpapatawad. A humble heart does not hold into grudges but seeks peace and reconciliation. Ganun lagi ang isip di ba? Hayaan ko bang masira ang relasyon? Dahil sa nasaktan ako? Dahil ang iniisip mo, sarili mo? O walang makitang pagpapakumbaba? Hindi mo hahayaan yun. Kahit sa mga magulang, sa kanilang mga anak sa kanilang magulang, o kahit sa ang relasyon, kapag walang pagpapakumbaba, mahirap magpatawad. Dahil kailangan mong magpakumbaba para kayanin mong magpatawad. Amen? It recognizes that love is more important than being right. Hindi na importante yung, hindi po ibig sabihin na, hindi na importante yung kung sino tama. Hindi po nangangahulugang i-ignore yung kasalanan. Hindi po nangangahulugang parang, sige, tabi na natin yung mali mo. Hindi No? Nandun yung pag-recognize dahil hindi ka lang naman sa tao o sa sino mang nakagalit mo, relasyon, no? Na doon ka nagkasala, una kang nagkasala sa Panginoon. Amen po ba? Hindi sa pagsasaintabi nung mali. O yan mo na yan. Ganyan lang talaga. Tao lang. Di ba? Ganyan mga linyada natin. Hindi po Ito ang totoong repentance ay ang pag-amin ng kamalian. At matatanggap ang pagpapatawad kapag merong pagsisisi. Amen po ba? Sa isang relasyon, madalas tayo, ito kasi alam na natin itong maririnig nating katuruan. Pero pag nagkaroon ng conflict, pag nagkaroon ng problema sa relasyon, ang hirap kunin. Bakit? Nasaktan ka Pero ang totoong pagpapakumbaba, ang sinasabi, nagkamali ang tao, nagsisi ang taong yan, kailangan mas piliin mo na gawin, hindi na kailangan kung sino ang mas tama at sino ang mas mali. Na-realize na pareho yung kamalian. Ang importante ay magkasundo sa pamamagitan ng pag-ibig na nagpapakumbaba. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Meron pong isang story, no? Isang pastor po siyang sikat, no? Na nakasulat po siya ng isang libro na halos libo-libo po ang nabili. Meron po silang anak na merong depression at hindi nagamot ng mahabang panahon. Napakabigat yon sa pamilya na yung anak nila ay merong sakit na sila mismo dinadala nila. At nang dumating in 2013, yung kanilang anak na si Matthew, who's been struggling in mental illness, ay sa sobrang tindi ng depression, he take his own life, no? Nag-suicide po siya at napaka-painful journey po yan para sa mag-asawa, para sa isang pastor na ito. Sa panahon ng kanilang painful journey, instead of allowing pride or blame to divide them, kasi pag ganon, di po ba, lalo na pag involve ang anak, tapos medyo naibang ng landas ang anak, minsan baka sabihin, trabaho mo yan,
Nanay ka, ikaw ang dapat nag-alaga dyan, ikaw ang in charge. Di ba? Tapos sasabihin naman ng babae, ikaw, tatay ka, di ba? Dapat, hindi lang dapat dalawa tayo. So, away na sila, di ba? So, ganun yung mga pagkakataon. But, alam niyo po yung journey na ito, mahirap man yan sa kanila dahil nawalan sila ng anak. Instead of allowing pride or blame to divide them, they choose humility. Sabi ng kanyang asawa na si Kay, sabi niya, sa mga panahon na yan, natutunan naming dalawa to serve one another in the hardest time. Kasi sa mga panahon na yon, pareho silang nasasaktan. No? Yung pagtuturuan kung sino yung mali o yung may responsibility, bagamat kailangang harapin yung katotohanan kung may mali sa sitwasyon, hindi sila nag-dwell doon. Pinaglingkuran nila yung bawat isa because they know both that they are in pain. They are in their hardest time. They learn to listen and validate each other terms. Pinilit nila pag sinabi pong validate, no, yung hindi mo isinasantabi yung sakit o sakit na nararamdaman. Di ba minsan may tendency po tayo na, halimbawa, may kapatid tayo sa Lord, o kaya kaibigan, o asawa, o mga kapatid, nagkwento sa'yo. Minsan sinasanaya mo yan, ganyan lang yun. No? Pero tuloy-tuloy siya nagkwento, ibig sabihin, naramdam niya yung nangyari o yung pain na meron siya. We must listen and validate. Yung makiisa, damahin mo rin kung ano yung pain niya. At sa mga panahon na pwede na siyang makinig, pwede ka nang magsalita. At pwede ka nang magbigay ng counseling. Forgive quickly and lean on God rather than pride. Sabi ng asawa niyang si Kay, love that lasts is built on humility and not in control. Their marriage survived the storm, but because of a testimony of how humility can keep you strong even in suffering. Kaya ang pagpapakumbaba ay nakakatulong upang mapanatili ang isang relasyon. Sabi po ni John Wesley, humility and patience are the surest proof of increase of love. Kapag daw pala nandoon ang pagpapakumbaba, ay sigurado nag-uumapaw ang pag-ibig. Amen po? How to apply humility in love? Sabi po dyan, mga practical application, apologize first, even when it's hard. Kapag may conflict sa isang relasyon, mag-asawa, o may special someone kayo, kaibigan sa trabaho, sa simbahan, sa mga kapatid nyo, anumang klaseng relasyon yan, pag nagkaroon ng conflict, mas madali na mare-resolve ang conflict kung hihingi ng sorry. Amen po ba? Ang nagiging dahilan kasi natin, di ba, apologize first even if it's hard, even minsan na hindi naman ikaw yung at fault. Di ba? Paano yun? Naibata kong magsasorry. Siya naman yung mali. Pero syempre, ang unang-una dapat at mas nararapat, di ba? Kasi merong iba na mali na, hindi pa rin nagsasorry. Di po ba? Kasi ang nasa isip natin, kahinaan yan. But true humility means seeking reconciliation, not winning an argument. No, ito na yung time na, hindi tayo magkaaway. Mag-same team tayo. Tama po ba? Tama po ba? Hindi naman kayo mga politikong magdedebate. Di mo ba? Para sa isang posisyon. Tumatakbo ka bang ganito? No? Na may mga debate? Hindi. True humility, apologizing first, even when it's hard, it means you are seeking reconciliation. Pag walang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad, walang mangyayaring pagkakasundo. Di po ba? Andiyan po ba kayo? Tahimik po kayo. May kaaway ba? Ayan, marami tayong matututunan actually. Celebrate your spouse success instead of feeling competitive. Ayan. Yan daw po yung pag-appreciate ng ating mga mahal sa buhay kapag meron silang mga ginagawa, lalo na kung special effort. Si Brother Roque, lagi po siya sabi sa akin, di mo man lang napansin yung ginawa kong
Naubos, hindi naman naubos, may daliri pa rin, di ba? Minsan may mga ganun simpleng bagay kasi parang nasa isip nyo, ay tama lang naman gawin mo yan, tatay ka yan, di ba? Baka ganon. Pero minsan nag-effort sila, hindi man lang na-appreciate, hindi mo man lang napansin, walang thank you man lang, walang kiss man lang, di ba? At si Mrs. ganun din, dahil sanay ka nang nagluluto si Mrs., di ba? Hindi mo na nasabing thank you. Ang sarap ng luto mong sinigang. Sabi ni Mrs., hindi yan sinigang, adobo yan. Palpak. Namali pa, lalong nagalit. Dapat tatanungin mo muna, ano ba tong luto mo, mahal? Ayan. Para hindi mamali. Kasi economical si Mrs., magaling mag-budget. Yung adobo, ginagawang sinigang. Pinaparami. No? Celebrate your spouse success instead of being competitive. Love does not envy but rejoices in others' victory. Kahit sa mga magkakapatid, di ba? Wala dapat, walang, competition. Kapag meron something nakakaiba, appreciate one another, di po ba? Ang galing, dahil hindi mo rin naman kayang gawin yung ginagawa ng isa. Di po ba? Speak with gentleness even when correcting. Magsalita daw po ng malumanay kahit sa panahon na ikaw ay may ikinokorek. Yan. Mga nanay, yan. Ako rin po minsan. Kapag nagagalit, kasi nagsama na galit, inis, tapos gusto mo na i-correct. Yan. Siyempre, pag nagsama-sama na yun at gustong-gusto mong may iko-correct ka, naku, high pitch agad yan. Hindi po ba? Kaya dapat take time daw to pause and pray. Yan. Maging malumanay sa pagsasalita. Tayo po sa bahay, di po ba? Ganyan din po tayo minsan. Na ikaw ang panganay, ikaw ang lalaki, ikaw ang nanay, ganyan. Minsan, pag umaabot pa sa loob ng church, nako, nag-church ka pa naman. Di ba? Lalo kang napipikon, di ba? Kasi parang nalaman ng pagiging punta ka ng church, di ba? Tapos sabi na ng isa, ikaw nga, hindi ka nga nag-church. Di ba? Kaaway na. So, speak with gentleness, even when correcting. Kasama po yun. Sabi po ng Proverbs 15 verse 1, harsh words stir up anger, no? But humility speaks with kindness. Talagang kapag pabalagbag ang salita, malabo siguro na makatanggap tayo ng hindi pabalagbag ding salita. Pero kung ikaw yung tumanggap ng harsh words, pause and pray. Lord, tulungan mo po wag akong mambato. Hindi ng mga gamit sa bahay, ng bato ng masamang salita rin. Sa'yo na tumigil dapat yung pagdating ng masamang salita. Pray together and ask to help you stay humble. Amen? A humble person depends on God's grace, not on their own strength. Humility is the glue that keeps love going. Without it, pride will destroy relationship. But with it, marriages can thrive. When we humble ourselves, we invite God's grace into our relationship. Mas uunlad, mas tutubong mabuti, lalago, at lulusog ang relasyon, ang pag-ibig sa isang relasyon. So, reflection lang po tayo. Paano po ba natin siniserve? How do we serve one another? Do I expect me to be served? Nag-aantay ka ba na ikaw yung paglingkuran o ikaw naghahanap ng opportunity para makapaglingkod? Am I willing to admit when I am wrong and ask forgiveness? Tandaan po natin, ang paghingi ng sorry ay hindi sign ng kahinaan, kundi yun po ay sign ng strength. Dahil yung pinakamalakas na tao sa mundo, hindi niya kakayaning mag-sorry kung wala yung pagpapakumbaba. Pero kahit ikaw, yung pinaka-ordinaryong tao sa mundo, pag ikay nagkamali, madali kang humingi ng kapatawaran at pagsisihan yung mali. When we speak about repentance, hindi na pagbalik sa maling gawa. Ibig sabihin, kapatid, you are the strongest person ever. Amen po ba? Dahil hindi po yan sariling gawa, kundi gawa ng banal na spirito sa ating buhay. Do I listen with an open heart or prioritize my own opinion? Marunong ka bang makinig
At nag-encourage ka ba o hinahanapan mo ng mali ang iba? Kaya nga po, ayan, how to practice humility. Meron po ba dyan? May next pa, Tizar? Basahin ko na lang po. Serve one another in joy, admit mistakes, pareho na rin lang po yan. Praise God. Number 2, love requires gentleness. Sabihin nga po natin, gentleness. Sabi po ng Tagalog, mahinahon. Sabihin nga po natin, mahinahon. Hindi galit, ha? Mahinahon. Gentle. Gentleness is often misunderstood as weakness, but gentleness is a sign of strength under control, which means meekness, mildness, and controlled strength. Ibig sabihin, pag nasa isang sitwasyon ka na the situation requires you to react, ang pipiliin mo ay maging mahinahon. Si Jesus po mismo sa Matthew 11 verse 28 to 29. Di ba may pag-anyaya siya, "Come to me, ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Put my yoke upon you, for I am gentle and humble in heart." Kung may pagpaparisan po tayo ng pagiging mahinahon, walang iba po kundi ang ating Panginoong Yesus. He had the power on Him. Di po ba? Nasa Kanya lahat ng power. Pwedeng talagang walang makitang gentleness kasi nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling, nagpre-preach ng gospel. Pero si Jesus po, makikita po natin yung Kanyang gentleness and humble in heart. Saan po natin yan makikita? Meron pong example, no, dun sa yung babae, on John chapter 8, verse 1 to 11, meron po yung babae na nahuli po siyang nangangalunya. So, caught in the act, pag may ganun sitwasyon sa kanila, sabi ng kanilang kautusan ay i-expose tapos stone to death. Kailangan batuhin hanggang mamatay. So, sa mga pagkakataong yun, andun si Jesus. Tapos sabi ni Jesus, "Let any one of you without sin be the first to throw a stone at her." No, sabi niya, sino man sa inyo yung walang kasalanan, sige, siya ang unang bumato. Pero ano pong nangyari? One by one, her accusers left, and Jesus turned to her and said, "Neither do I condemn you. Go now and live your life. Live your life of sin." Makikita po natin dito, no? So si Jesus have the every right. No? May karapatan siya na husgahan yung babae. Di po ba? Napakasama mo. Hindi ka dapat tularan. Sabi nga ng kanilang kautusan, stone to death. Pero si Jesus, He chose gentleness instead. Yung words niya, yung gentleness, yung pagiging mahinahon, ang objective rin niya is to restore. Di po ba? Ang objective niya sa anumang conflict o relasyon o pag-aaway, kaya hindi ka magsasalita ng masama, matatalim, o magtataas ng boses. Bakit? Ang nasa isip mo ay magkasundo. Pero kung ang gusto mo ay hiwalay o gulo, mas lalo kang magtataas ng boses. Di po ba? Si Jesus, makikita natin, He chose restoration, not destruction. He is the kind of gentleness we are called to show in our relationship, responding with love and grace rather than condemnation and harshness. Sa isang relasyon, talagang merong isang magfe-fail. Merong isang magiging mali. Kaya nga may gusot di ba? May isang hindi tumupad. May isang gumawa ng mali. Di po ba? Amen po ba? Kasi kung wala, di okay lang. Wala tayong issue, wala tayong problema. Pero sa pagkakataong yon, di ba, ito yung pagtawag for us to react ng may biyaya. Hindi nakakasakit, kundi salita na makapaghihilom at para magkasundo. Amen po ba? Sa isang pagkakataon, no, si Billy and Ruth Graham, no, na sa kanilang during the time of their marriage,
May mga pagkakataon, syempre, evangelist si Pastor Billy Graham, di po ba? Kung saan siya pumupunta. So wala nang maraming pagkakataon na hindi na po siya nakakasama ng kanyang misis. Pero instead na balikan lagi, no, sisihin sa mga bagay na tila na nakukulangan, sabi po ni Ruth Graham, sabi niya, she once said, "It is my job to love Billy and it is God's job to change him." May mga pagkakataon kasing medyo umaayaw na tayo. Kasi paulit-ulit, matigas ang ulo. May mga taong hindi gumagawa ng kanilang side, ng kanilang role, di po ba? Pero katulad po no, ni Ruth Graham, sabi niya, ang trabaho ko ay ipanalangin siya. Ang trabaho ng Diyos ay baguhin siya. So sa anumang relasyon na meron po tayo, mag-asawa, magkapatid, magulang, sa pamilya, maging sa loob ng simbahan. Sa mga pagkakataong katulad po niyan, hayaan po natin yung mahinahon na pag-ibig ang makita po natin. Si Max Lucado po, sabi niya, choose gentleness if you raise your voice. It may be only in praise. If you clench your fist, may it be only in prayer. Sabi niya, piliin mong maging mahinahon. Kung gusto mong magtaas ng boses, yan, dapat yung taas ng boses na yan para purihin ng Panginoon. Amen? Baka pag nasa bahay, may kaaway, grabe. No? Dapat daw yung lakas ng boses na yan, maririnig para purihin mong Panginoon. Amen po ba? Baka dito sa church, halos bulong na lang hinaririnig sa'yo pag praise and worship. Pero pag magsalita ng matalim, talagang sabi po, to have that love that lasts, yung ingredients ng gentleness o pagiging mahinahon, makita po sa atin. Kung gusto mo raw itikom ang iyong kamay, manununtok ka ba? Mananakit ka ba? Minsan pag gano'n, no, mga sitwasyon na galit ka na, parang may mga pagkakataon na nakakapanakit. Pero sabi nga, kapag gusto mong itikom ang iyong kamay, hindi yan para sakta ng sinuman, kundi itiko mo yan sa pananalangin. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. So how to cultivate gentleness in marriage? In relationship, no? Sa kahit anong relasyon po. Speak softly, even when frustrated. No? Kahit daw naiinis ka na asar ka na, nadidismaya ka na, hindi ka nakakita ng pag-asa sa taong gusto mong mabago, piliin daw pa rin natin magsalita ng mahinahon. Hindi po ini-invalidate yung pain. Kaya nga sa panahon na hindi mo mapipigilan ang sarili mong makapanakit sa iyong pananalita, it's better for you na wag na munang magsalita. Di po ba? Pause and pray. Baka salita ka ng salita, minsan sabi nga nila, no, sabi lang nila, pero hindi rin tama, na nakakapanakit physical, pero yung salita na harsh, without gentleness, dahil galit ako sasabihin ko lahat ang dapat kong sabihin sa'yo. Pwede rin namang maiparating, pero hindi nakakapanakit. Amen? Baka yung kausap mo, pag nahimasmasang ka na, puro tama, no? Parang kutsilyo. Kasi ang tatalim ng mga sinabi. Di po ba? Speak softly even when frustrated. Again, Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath. Kung hindi pa kaya sa panahon na yon, di wag mo na. Wag ipilit. Magnalangin ka muna. Pati yung kakausapin mo, mag-pray muna. I believe, no, sa maraming pagkakataon, kapag may sigalot, kahit sa loob ng church, kapag nakapanalangin na ang bawat partidos, no, palagay naman sa prayer closet mo, kausap mo si Lord, iniismiran mo ang Panginoon. Di ba? Ano ba, Lord? Ako ito, hindi ako Diyos. Hindi ka nga Diyos, pero anak ka ng Diyos. Di po ba? Na kapag nag-usap na, kahit nandun pa yung pain, kahit nandun pa yung
yung bitterness o sabi nating sakit na nadulot ng pangyayari, nagiging mahinahon. Bakit? Kasi nanalangin sila at pinili nilang maging mahinahon. Listen with empathy. Now, sabi niya, instead of raising your voice, lower your tone and communicate with love. Number 2, listen with empathy. Ano po ba ang empathy? It means sharing another person's feeling, experiences, and emotion. Sabi nga nila, inilalagay mo yung sarili mo sa kinalalagyan nila. Na marunong kang makinig ng, ano ba yun? Parang sa mga nawalan po ng mahal sa buhay. Alam niyo po ba na kapag tayo pumupunta sa mga burol, no? 'Di ba? Kwento yan sila, paulit-ulit kinikwento yung nangyari, 'di ba? Kasi that's one way of 'di ba, yung para ma-release sila sa sakit na nararanasan. Tapos ikaw kwento ko alam mo, sabi sa verse ganito, sabi sa verse ganyan, ganyan din po yung naranasan ko, ganyan. Pag tinanong mo siguro sila, wala silang naiintindihan sa sinabi mo. But what matters most of them sa kanila ay yung makinig ka. Kahit, di ba sa bahay ganun din, ako may ganung tendency, no? Pag yung maghapon, ulit-ulit ako, ulit-ulit. Minsan, pag nakulit ang sabihin mo, nakwento mo na yan eh. Wag ganun. Di po ba? Minsan, kailangan, sige, hiya mo lang, magkwento siya. Pag natapos na siya, sabihin mo, ayan. Minsan, gusto mo dugtungan, di ba? Nakwento mo nga yan na, ito nga yan. Wag nating i-invalidate again yung nararanasan niya. Lagay natin yung sarili natin sa lagay niya na siya ay nahihirapan at nasusugatan. Dapat listen. Sometimes, yung mga kausap natin, yung mga taong may mga mahal natin sa buhay, hindi naman sila humihingi ng solusyon. Naghahanap lang sila ng tenga na makikinig sa kanila na may puso. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Choose words that heal, not harm. Ayan. Piliin na yung mga salitang magre-reconcile, magdadala ng healing. No? Sabi nga na Ephesians 4 verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only that is helpful for building others up. Kapag nagsalita tayo, o kahit sa text, kung di mo mapigilan ng sarili mo, huwag ka na muna mag-text, huwag ka na muna mag-chat. Di po ba? Minsan di na naintindihan, tapos capital letter mo pa sinend. Di ba? All caps pa. Sabi, galit ka ba? Hindi, naka-caps lock lang. Di ba? Minsan ganun tayo mag-express. Pero sabi nga, pumili tayo ng mga salita na makapag-reconcile, magbibigay ng kagalingan. Amen po ba? Amen po? No? Mapapractice naman po natin yan. No? Ito ang turo, ito sabi sa Bible. Subukan natin. Mas tatagal ang isang relasyon. Respond with love, not react with anger. When the tension rises, take a moment to pray before responding. Let the Holy Spirit guide your emotion so that your words reflect gentleness, not frustration. Okay lang naman na magsabi ka kung ano yung mga bagay na hindi mo nagugustuhan. Pero yung, alam nyo po ba, with gentleness pa rin. Kahit sabihin mong frustrated ka na, hindi ka pa rin makakapanakit. Amen? Practice small acts of kindness, a gentle touch, a kind word, a small act of service. Express love that shows patience and care. Amen? Number 3, love requires patience. Sabihin po natin, patience. Ayan, sabi po sa Tagalog, matyaga. Ayan, matyaga. Patience is one of the essential ingredients for strong and lasting relationship. Sa Tagalog po, ang tawag po dyan ay matiisin, matyaga, matatag, hindi basta-basta sumusuko, kayang pagtiisan ang mahabang paghihirap. Sabi nung mga ikinakasal, di po ba? Ano yung sinasabi doon lagi? For better or for worse? For health? For sickness or in health? Hindi ko naman sa ulo, no? Minsan pag sinabi ba yun ng kasal? Nagbibiro ako lagi kasi noong mga time na yon, ang iniisip ko yung pambabayad namin sa reception. Kaya walang maalala, no? Pero hindi, yun, di ba? Ano pa yung sinasabi?
till death do us part. So, matindi talaga, no? Talagang covenant. Kahit sa pamilya, sa mga anak, sa mga magulang, walang bitawan. Amen po ba? Ang malaking pagsubok po minsan yung pinag-usapan na yung pera. Di po ba? Paghirap na, bitawan na. O, bahala ka na dyan. Di ba? Parang ganon. Kaya nga sabi, love requires patience. Hindi basta susuko. No? Sabi, meron kasing part dito, endure hardship, delays, and difficulties. Sabi ko, ano ba yung hardship? Ang hardship pala ay yung maiksing paghihirap. Yung difficulties pala, ay baliktad. Yung difficulty, simpler challenge, temporary obstacle, but hardship is a prolonged, no? Medyo severe na paghihirap. Kaya walang susuko, di po ba? Kahit sa panahon na may nagfe-fail in one of the parties, wala naman pong perpekto. Pero hindi nangangahulog ang mamali ka ng mamali. Napapagod na puso ko. Ayan. Huwag mapagod. Hayaan natin yung palitan ng Lord yung puso natin ng pusong matatag. Di po ba? Patience is love choosing to stay calm even, no? Yung ating mga karelasyon, pamilya, mahal sa buhay, asawa, anak, kaibigan, kahit sa loob ng church, ay nagkamali. Even they make mistakes, being slow to anger when things don't go your way, continue to love even when it is difficult. Minsan, pag galing sa alitan, sabi, after daw ng argument, sabi niya, di ba, sabi kang I love you. Paano yun? Hindi ko magawa yun. Galit di po ba? Pero, kung kayo'y pinagkasundo ng Panginoon, kakayanin mo na sabihin ang bagay na I love you dahil pinagaling ka ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Yung malakas na palakpak, parang ayaw niya. Kahit mahirap, even when it's difficult, kaya po nating gawin. 1 Corinthians 13 verse 7, love is patient, love is kind. Colossians 3:13, bear with each other and forgive one another. Patience is tied to forgiveness. Without it, love cannot flourish. Proverbs 14 verse 29, whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. Pag meron palang katyagaan, pag matibay at matatag, hindi basta sumusuko, tinatawag kang marunong. Amen? Yung mabilis mapikon o yung mabilis magalit, ang tawag po dyan, no, ay wala pong muwang o walang kaalaman. Sabi po, syempre, alam niyo po yung kwento ni Jacob. Si Jacob, di ba, gusto niya po yung anak ni Laban na si Rachel. Yun ang talagang gusto niya. Kaya sabi ni Laban sa kanya, o sige, maglingkod ka ng 7 years. Di ba may gano'n naman nung araw? Yung, anong tawag doon? Panunuyo ba tawag doon? Magsisibak ng kahoy. Ayan. Ngayon hindi, palilibre ng milk tea, gano'n na lang. Hindi na nagsisibak ng kahoy. Sa panahon na yon, kailangang magsilbi ni Jacob ng 7 years para ipakasal sa kanya si Rachel. Then after 7 years, may tradition sila na hindi pwedeng mauna yung mas bata. Kailangan yung mas matanda. So ang ipinakasal sa kanya, ang binigay ay si Leah. Tapos sabi ni Tuso kasi yung si Laban, di ba? Sabi niya, sige, kung gusto mong maging asawa si Rachel, another 7 years. Magtrabaho ka. So, Jacob patiently worked another 7 years to finally marry Rachel. Sabi ng Genesis 29, verse 20, so Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed like only a few days to him because of his love for her.
Yan ang matinding pag-ibig, di ba? Para kay Jacob, parang araw lang yung 7 taon. Di po ba? Dahil mahal niya si Rachel. Kumusta na po? No? Minsan natatawa tayo, pero nung mga bago pa lang sinusuyo, di po ba? Ay, nandun yung pangako na, diyan na pumapasok yung pangako na, ano yun? Susungkitin ang bituin. Yan. Ano pa? Tatawirin ang mga karagatan, si swimming. Yan. Aakyat ng mga bundok, kakanta na ba ako? Ayan, di ba? Yan yung mga ibig sabihin, although yan ay parang tula, pero doon lang sinasabi gagawin ng lahat. Matyaga, hindi sumusuko dahil sa pag-ibig. Amen? Hindi lang po sa mag-asawa, kahit sa pamilya at sa church. Hindi konting sigalot, ayawan na. Lilipat na ako. Ayan. Yung lilipatan mo, may problema din doon. Lilipat ka ulit, mapapagod ka, so balik ka na lang dito. Di po ba? Ganon din po sa pamilya. True love is patient. Jacob's love was not based on convenience or instant gratification. It's willing to wait, endure hardship, and remain faithful through trials. So dito rin po papasok yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, di po ba? O yung mga may pinag-pre-pray, ayan. Kasi love is patient, hindi minamadali. Amen po ba? So, dapat layo sa mga tukso, hindi magja-jump into a situation na pang mag-asawa lang. Amen? Amen po ba? Kaya nga true love waits eh. Kung totoo yan, makapag-aantayan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So how to cultivate patience in relationship? Pause before reacting. Ayan, again. Pause and pray. No? Bakit? Kasi pag short fuse ka, madali kang mainis, madali kang magalit, piliin mong huminto muna at manalangin. Accept that no one is perfect. Amen? We all make mistake. Pero hindi po yan lisensya para mag-ulit-ulit ka ng paggawa ng mali. Pero kumbaga para ipakita lang, okay, nagmamali tayo, sa mga ibang pagkakataon, dapat ready tayo lagi to repent. Huwag nang balikan ng mali at lumapit sa Panginoon. Let go of the need to control. Many conflicts arise because one partner tries to control or change the other. Mahirap po yun kasi kahit sa mag-asawa po o magkaibigan o kahit na sa loob ng church, iba-iba po tayo ng background. Di po ba? Sino po yung, galing siya ng Visayas. Tapos yung isa, galing doon sa pinakatuktok ng Norte. Di ba? So medyo magkaiba sila ng pinanggalingan ng mga tradisyon. Pero yung pag-ibig ang nagbuklod sa kanila. Amen po ba? Kahit po halimbawa, yung isa ay galing sa pamilyang malaki. So maingay, di ba? May mga kapatid ka, magulo. Hindi magulong nag-aaway. Ibig sabihin, laging ma-action sa paligid mo kasi malaking pamilya. Yung isa naman, laki sa lola. Siya lang mag-isa. No? Tahimik. Naging mag-asawa sila. So medyo maingay yung isa, di po ba? Yung isa tahimik, di perfect. Di ba? Perfect ba yan? May nakikinig. Minsan sabihin, ang ingay mo. Sabihin naman ng isa, ikaw magsalita ka naman, tahimik mo. Di po ba? Minsan, wag nating hayaang kontrolin yung mga bagay na kasi gusto natin, dapat ganun siya. Di ba? Yung mga lalaki mahilig sa sports usually. Di po ba? Manonood ng TV, puro sports yan mapapanood. Yung misis, iba ang gustong mapanood. Anong solusyon? Bumili kayo ng tig-isang TV. Tig-isa ng TV. No? Pero hindi mo pipiliting di ba? Dapat para magkasundo tayo, mahilig ka na rin sa sports para isa lang panonood. Hindi po. Because there is patience. Kung isa lang TV nyo, dapat may time lang, no? Manonood ka lang ng ganito. Si Mrs. naman. Kay Mrs., ilang episode pala yung panonoorin, talo. Di ba?
Knockdown na yung boxing. Hindi pa tapos yung no? Ilang round na pala yon. So, true patience means trusting God to work in your spouse's heart instead of forcing to change. May mga bagay talagang medyo kailangan na mahalin natin, yung mahal natin sa buhay, hindi dahil perfecto sila. May mga kulang, may mga flaws. And we still love those flaws. No, yung mga kakulangan na yon, minahal natin sila dahil ganun sila. Amen? Amen po ba? Pag binalak na natin Romans 5:8, hindi rin naman tayo kaibig-ibig. Minahal lang tayo ng Lord. Ang pangit-pangit nga natin. Pero kung tingnan tayo ng Lord, tuwan-tuwa siya. Ang cute-cute mo. Di ba? Gusto kitang iligtas, no? We took it lightly, pero ganun nga Kaya wala pong dahilan para hindi ka maging gentle, hindi maging patient, para hindi ka maging mapagbigay at mapagpatawad. Kasi lagi nga sinasabi, as Christ love you, as Christ has forgiven you. Laging example po si Jesus. Practice daily acts of grace. Say, I love you even after an argument. Kaya ba yon? Pilitin mo. Mag-pray ka. Ano natin sa Holy Spirit, Lord, tulungan mo ko. Baka naman sabi mo, I love you. Tapos sabay talikod. No? Ay, nakong hirap sabihin. Gawin mo. Hanggang masanay ka na nagsasabi, maging totoo sa'yo yung pagsabi mo ng I love you. Tama po ba? Isa na lang po nag-amen. Amen. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Sabi na, ang hirap-hirap naman ang tinuturo since last week. Ang hirap-hirap ng tinuturo. Serve your spouse without expecting immediate recognition. Forgive quickly. And even when you don't feel like it. Ayan. Remember God's patience with you. Okay, number 4. Lastly po tayo. Tapos na ba ako doon? Ang dami ko kasing pages no? Ayan. Yan, tapos na po ako dun sa patience. Okay. Number 8, nawala na. Nauna yung number 10. Praise God. So, sabi po dyan, Ephesians 4 verse 2. Okay. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another. Meron ba akong yan. Sabi po ni Joyce Meyer, patience is not simply the ability to wait. It is how we behave while we're waiting. Ayan. Sabi, ano bang pagiging matyaga? Yung nakakapagtiis ka habang nag-aantay. Hindi lang po yun. Kasi pwede ngang nag-aantay ka, pero habang sa time ng patience mo, kung ano-ano sinasabi mo. Di po ba? Bawa, dito nag-aantay ka ng tricycle. Tagal-tagal, walang tricycle, nakasakay ka nga, di naman umaandar. Tapos, yung time of waiting, ano yung attitude mo? Sinisi mo na si kapitan, si mayor, presidente, congressman, lahat na. Di mo ba? Minsan may ganun, but it is your attitude while waiting. Ayan. Then, number 4, love requires unity and peace. Sabi diyan, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Sabi po sa Tagalog, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Now, pag sinabi pong unity, becoming one in harmony, being in agreement, magkatugma, pagkakasundo, pagiging isa. Kapayapaan, kapahingahan, o walang kaguluhan. Sa isang relasyon, mag-asawa man po, o sa mga mahal sa buhay, kaibigan, sa loob ng church, ang unity ay kasama na yan, lalo na sa mga mananampalataya, binuklod ng Panginoon, isang pamilyang mananampalataya, nandyan na yung unity and peace. Pero, ang sabi po ng verse 3, keep. Ibig sabihin, make every effort to keep, pagsikapan na yung unity and peace na nandyan sa inyong relasyon, manatili. Amen po ba? Huwag hayaang lumipad sa bintana kapag may argument, kapag merong conflict.
Psalms 130 verse 1, sabi diyan, how good and how pleasant it is when God's people live together in unity. Amen po ba? No, pag binasa natin yung Psalm 133 verse 1 at yung mga sumunod na verse, no, inihalin tulad yan no, kung gaano ka-smooth na kapag yung nung inanoint, no, inanoint si Aaron at the time na bumaba, kumbaga very smooth yung oil. Walang segue, no? Ganon din po yung dewdrops, no, na bumabagsak mula doon sa kabundukan. Ibig sabihin, talagang very smooth na nagflow. Ganon po inihalin tulad ang paninirahan o magsasama-sama na nagkakaisa. Romans 12 verse 8, if it is possible, as part as it depends on you, live at peace with everyone. Bakit? Ang mga anak ng Diyos ay tinawag na mga peacemakers. Amen po ba? Baka sa community natin, tayo pa ang pinanggagalingan ng gulo. Sa pamilya, sa'yo nagsisimula ang gulo. Hindi po dapat ganon. 1 Corinthians 1 verse 10, sabi po dyan, that all of you agree with one another, no division among you, be perfectly united in mind and in thought. Kahit po sa loob ng simbahan, inaasahan po tayong maging isa sa Panginoon. So, sabi po dyan, no, tingnan na lang po natin na ano yung mga how to cultivate unity and peace in your relationship. Ayan, doon po muna tayo sa quote ni Francis Chan. Sabi niya, marriage isn't about finding the right person or in any relationship, but it is becoming the right person and pursuing unity in Christ. Sa marriage man po o anumang klaseng relasyon, hindi yung kaya kayo naging mag-asawa o isang pamilya dahil ano ba yan tawag doon? Compatible. Yung mga words ng araw, compatible kami. Parehong-pareho kami. It's not about uniformity. Hindi nangahulog ang pareho kayo sa lahat ng bagay. Pero ito yung nandun ka sa isang relationship, pero sisikapin mong ikaw yung maging tamang tao para sa iyong pamilya, para sa iyong asawa, para sa iyong kapatid. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. How to cultivate unity and peace, pray together regularly. Meron po ba rito na mag-asawa'y nagpre-pray bago matulog? Amen? Pamilya, nagpre-pray bago sila magkanya-kanya ng tulog sa gabi. So, huwag natin pong kalimutan o alisin yung bagay na yon. Communicate openly and honestly, forgive quickly, seek common goals, speak words of peace, not conflicts. Again, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. And remember, you are on the same team. Pag may conflict, ang akala natin magkakaibang kampo tayo. Hindi. Isang team lang po tayo. Isang pamilya lang tayo. Isang simbahan lang tayo. Amen? Iisa lang tayo lahat para kay Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. On our conclusion, the power of Christ in your relationship, sabi niya, we cannot do this on our own because human love is limited. When Christ is truly the center of your marriage, there is humility, there is gentleness, there is patience, and there is unity and peace. Mga kapatid, gusto ba natin ng relasyon na magtatagal? Relasyon na matibay. Pagpaiirali natin ang mga sarili nating pride, unforgiving spirit, seeking our own, wala pong mararating na matibay na relasyon. Pero kung pipiliin po natin maging mapagpakumbaba, mahinahon, no, maging mapagpatawad, at mas pipiliin natin na magkasundo, tatagal ang pagsasama, ang relasyon. Mag-asawa man yan, to your loved ones, to special someone,
sa magkakaibigan, maging sa loob ng simbahan. Bakit? Kasi yung pag-ibig ni Kristo ang kukumpleto sa ating lahat. Sabi nga po, no, natuto tayong hindi dahil tayo ay marunong magmahal, kundi tayong unang minahal ni Kristo, kaya marunong tayong magmahal. Amen? Tumayo po tayong lahat, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y umawit sa Lord at mananalangin. Minsan, kapag nasa gitna ng sitwasyon na at kailangang mai-apply ito, minsan, tinatakpan natin yung ating tenga. Ayaw nga nating ma-recall yung mga verses. Ayaw nga nating marinig na sabi sa Biblia, ganito, ganyan. Bakit? Kasi, lalo na pag hurting, no? Pag nandun ka sa punto na talagang nasaktan ka, sa panahon na may taong nagkamali, sa panahon na ikaw yung offended party, o panahon na paulit-ulit kasi, na-frustrate ka, hindi mo na magawang i-apply kasi mas nangingibabaw yung sakit na nararamdaman. Hindi naman tayo pinipigilang maramdaman yung sakit. Di po ba? Pero kung ang pangangalaga mo ng pain na yan o brokenness ay magdudulot sa iyo at hindi magre-reflect ng pag-ibig ni Kristo, nasan kang kampo? Nasa kanino ang reflection ng buhay mo? Hindi kay Kristo, kundi dun sa kaaway. Ayaw naman nating maging kakampi natin ang kaaway, ang demonyo. Di po ba? Mas pipiliin nating nasa Panginoon tayo. Sa panahon that we are in pain, lapit tayo kay Lord. Kung minsan may mga kaibigan na hindi naman sila laging available, lapit tayo sa Lord. Maging sa church, may mga kaibigan din po tayo na pwede nating lapitan. Minsan, hindi rin sila, sabi nila, hindi rin naman po kayang magbigay ng pagpapayo dito. Paano po ba? Pakinggan mo lang siya. Amen po ba? Yakapin mo lang siya kung kinakailangan niya ng comfort. There are a lot of people who are hurting. Tayo mismo makaranas niyan para marunong na rin tayong mag-comfort sa iba sa panahon na kailangan po nila ng pagdamay. Awitin po natin ang kantang ito. It reflects the love of the Lord. And we pray that same kind of love flow in us to have a love, a relationship that lasts long. This world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasures, but all those things will never be enough. It is your love, grace, your tender mercy. It is your presence in my life that satisfies. May we lift our hands to God and ask us to pour Him Wala na of His nga love. ibang kaligayahan. Ang kasapatan ko'y ikaw lamang. Yaman at layaman ay maranasan. Jesus, tanging ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo at katapatan, iyong habag at kabutihan, aking kasama at biyaya mo. Pagpatatama
kailangan. Pag-ibig mo, pag-ibig mo, at katapatan, iyong habag at kabutihan, aking kasapatan, biyaya mo, pagpapatawad, pagsama mo sa aking buhay, ang kailangan. Pagsama mo. Pagsama mo sa aking buhay, ang kailangan. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. I'd like to pray para po sa mga mag-asawa na narito. Kung katabi niyo po ang inyong asawa, pwede po ba kayong maghawak ng kamay? At tayo po'y manalangin. Father, I pray for the couples who are here today. Panginoon, iba-iba po ang mga sitwasyon, iba-iba, Panginoon, yung mga circumstances around them. But we believe, Lord, marriage is a covenant with you, Lord. Nakipagtipan ang mag-asawa sa iyong harapan, Lord God. Ma-reflect yung klase ng pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Sa panahon, Lord God, ng conflict, sa panahon ng may mga problema po sila sa kanilang mga relasyon, even, Lord God, sa mga panahon na parang mahirap din, may mga paghihirap na mga sitwasyon, even in finances o sa kanilang mga anak or any other issues. I pray, Lord, let this kind of love that lasts, oh God, ito ang ibigay mo po sa bawat isa sa kanila. Sa mag-asawang naririto, lahat ng natutunan po namin para magdagdag ng taon, panahon at haba ng pagsasama, ang pagpapakumbaba, pagiging mahinahon, matapat, mapagpatawad, pagiging gentle, Lord God, and even keeping the unity and peace, O Lord, mangyari sa bawat isa, Panginoon. Thank you for their lives, and I speak, Lord God, ng isang relasyon na ikaw ang sentro. Ikaw yung pangatlong cord o lubid, Panginoon, Lord, na magtatali, Panginoon, sa kanila na hindi basta-basta mapuputol o masisira. Above, Lord, of all the circumstances of their relationship, piliin pa rin nila, Panginoon, yung kung paano ka nagmahal sa amin, yun ang gagayahin ng bawat isa. Thank you for the lives of this couple, and we pray, oh God, for every family, Lord God, that are here. Lord, bawat miyembro ng pamilya, anak man, Panginoon, yan man ay magulang, magkakapatid, o Diyos, dalangin ko po, Lord, sa loob ng isang pamilya, makita, Panginoon, ang napagandang patotoo na si Kristo ang aming tagapagligtas. Na Lord, na kami nagpapakita ng mabuti at tamang gawi, hindi lang, Lord, sa loob ng simbahan na pag nandito kami, pero sa labas, sa bahay, iba-iba, Lord, ang aming pamamaraan. Teach us, Lord God, to have that same kind of love, Lord, na pinakita mo sa amin, yung pagpapasensya, pagkamahinahon, Panginoon, pagpapakumbaba, O Diyos, pagiging matapat, O Lord God, pagpapatawad, makita mo sa bawat anak, bawat nanay, tatay, magkakapatid, or even to the extended family. May our family reflect the kind of love that Jesus demonstrated to us. And even, Lord, sa bawat isa, Panginoon, may kanya-kanya kaming mga kaibigan, yung mga singles namin, may mga special someone, O God, maging, Panginoon, Lord, sa community, sa loob ng simbahan, mga kaibigan namin, Panginoon. There are a lot of relationship, Lord God, na nagiging fragile, Lord, dahil sinusubok ng iba't ibang mga sitwasyon, Panginoon. Pero Lord, titibay ang kahit anong relasyon kung ikaw ang gagawin naming Panginoon at sentro ng aming mga buhay. I pray, O God, may you bless each one, ano man ang mga pangangailangan nila ngayon, mga pangangailangang material, pinansyal, ikaw ang patuloy na magkaloob.
Lord, maging Panginoon, Lord God, kagalingan, heal everybody, oh God, na Lord, mga sickness and diseases, alisin mo yan, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, Lord God, sa mga stripes mo, Lord God, on the cross, Lord, yung tinding pag-ibig mo, Panginoon, namatay ka sa krus ng Kalbaryo, sa bawat latay na yung tinanggap, pinagaling mo kami, Panginoon. Hindi lang ang aming mga katawan, maging ang mga mahal namin sa buhay na nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan. And Lord, we thank you, Lord. Anumang pangangailangan na meron po kami ngayong araw na ito, sa iyo po namin pinagkakatiwala at tinatanggap namin ang walang hanggang biyaya na manggagaling sa iyo. Thank you, Lord God, for your blessings. Thank you for your favor. Thank you for your miracle. Thank you for extraordinary things na ginagawa mo po sa aming mga buhay. And today, we receive all these, O God. We thank you, Lord, and we give you all the glory and all the praise in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord.